May tanong na hanggang ngayon kahit na libu-libong taon na ang lumipas ay nananatili pa rin na misteryo sa maraming tao. Bakit maraming Hudyo ang hindi tumanggap kay Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas? Isipin mo itong maigi. Ang mismong taong dumating para iligtas sila, ang mismong Mesiyas na matagal nilang ipinagdasal ay siya ring taong ipinahamak nila. Sa halip na korona, krus ang isinigaw nila. Isipin mo ang eksena. Ang tagapagligtas na matagal nang inihula ng mga propeta, daan-daang taon bago siya isinilang ay biglang naglakad sa gitna nila. Hindi bilang alamat, hindi bilang ideya, kundi bilang isang tunay na tao. Ginawa niya ang mga himala na malinaw na palatandaan ng Mesiyas. Binuksan niya ang mga mata ng bulag, ibinangon niya ang mga patay. Naglakad siya sa parehong mga kalsada nila. Nagturo siya sa mismong mga sinagog nila. Lahat ng senyales ay naroon na. Pero kahit ganoon, tinanggihan pa rin siya. Sa halip na tanggapin bilang hari, hinatulan siya bilang kriminal. At dito pumapasok ang isang kakaibang kabaligtaran. Habang ang malaking bahagi ng bansang Hudyo ay tumalikod, milyon-milyong Gentiles naman at tayo yun. Mula sa iba't ibang panig ng mundo ang yumakap kay Jesus bilang tagapagligtas. Pero bakit hindi ito magawa ng mga Hudyo? Bakit hanggang ngayon makalipas na ang 2,000 taon ay nananatili pa rin nilang tinatanggihan si Kristo? Manatili ka hanggang sa dulo dahil ngayon ay bubuksan natin ang kasaysayan, propesiya at revelasyon na magpapakita ng totoong dahilan sa likod ng isa sa pinakamalalim na misteryo ng pananampalataya. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Para maintindihan kung bakit maraming tumanggi kay Jesus, kailangan nating bumalik sa simula, sa kanilang tipan, sa kanilang misyon, sa kanilang inaasahan. Nagsimula ang lahat kay Abraham. Tinawag siya ng Diyos na may pangako at ang sabi, "Ako ay gagawa ng isang dakilang bansa mula sa iyo at sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo." Mula pa sa umpisa, pinili na ang Israel. Hindi dahil mas mataas sila kaysa iba, kundi dahil may layunin sila. Isang bansang itinakda upang ipakita ang kabanalan ng Diyos sa buong mundo. Ang tawag na ito ay pinagtibay sa bundok ng Sinai. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos ang Torah sa kanyang bayan. Hindi lang ito listahan ng bawal at dapat gawin. Isa itong paraan din kung paano ang tamang pamumuhay. Mayroong 613 commandments na humubog sa bawat bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Kung ano ang kanilang kinakain, paano sila nagpapahinga, paano sila sumasamba, paano nila tinatrato ang isa't isa. Ang Sabat ay ginawang banal. Ang mga dietary laws ay nagmarka sa kanila bilang kakaiba. Ang mga ritual ay patuloy na nagpaalala sa kanila ng tipan. Hindi ito simpleng tradisyon. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. Araw-araw ipinapaalala sa kanila ng tipan. Kasama rin sa tipan ang mga pangako. Kaya naman naghihintay ang mga Hudyo ng isang Mesiyas. Isang hari na magliligtas sa Israel mula sa mga kaaway nito. Yun ang basehan ng Mesiyas na inaasahan nila. Pero iba ang dumating at doon na nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Sa paglipas ng panahon dumating ang mga propeta at sa pamamagitan nila unti-unting nabuo ang larawan ng isang tagapagligtas, ang Mesiyas. Ayon kay Isaias, darating ang isang batang isisilang upang maghari. Isang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Ayon kay Jeremias, may sisibol na isang matuwid na sanga mula sa angkan ni David, isang hari na mamumuno ng may hustisya at katuwiran. At ayon kay Daniel, may darating na isang pinahiran ng Diyos na ang kaharian ay walang katapusan. Habang lumilipas ang mga siglo at patong-patong ang paghihirap ng Israel, ang mga pangakong ito ay naging parang hininga ng buhay. Inalipin sila ng Babylon, hinamak sila ng Greece at dinurog sila ng Rome sa ilalim ng mabibigat na buwis at kamay na bakal ng militar. Unti-unting napuno ang puso ng mga Hudyo ng pananabik, hindi lang para sa hinaharap, hindi lang sa espiritual na paraan, kundi ngayon na, sa mismong panahon nila. Sa isip nila, ang Mesiyas ay isang mandirigmang hari, isang anak ni David na may hawak na espada. Isang leader na gigiba sa kapangyarihan ng Rome, ibabalik ang trono ng Israel, titipunin ang mga nagkalat at muling gagawing liwanag sa mga bansa ang kanilang bayan. Hindi lang ito simpleng pag-asa, ito ay tungkol sa kaligtasan. Para sa kanila, ang Mesiyas ay hindi lang simbolo ng pananampalataya. Siya ang pangakong matatapos na ang paghihirap. Kaya nang sa wakas ay dumating ang Mesiyas, hindi siya kamukha ng inaasahan nila. Sa totoo lang wala siyang kahit anong pagkakahawig sa imaheng matagal nilang binuo sa isipan.
Kaya nang magsimula ang ministeryo ni Jesus, ang Israel ay nasa ilalim ng mabigat na anino ng Rome. May mga sundalong nagroronda sa kanilang mga kalsada. Ang buwis ay patuloy na sumisipsip sa kanilang kabuhayan. Ang pagsamba ay pinapayagan pero laging may bantay. Nasa sarili nilang lupain ang mga Hudyo pero ang pakiramdam nila mga dayuhan pa rin sila. At sa ganitong kalagayan naghihintay sila ng isang Mesiyas na maglalaya sa kanila gamit ang kapangyarihan. Ngunit ang dumating ay may ibang dala. Bawat panalangin nila ay iisa ang sigaw, "Palayain mo kami." At para sa kanila, ang kalayaang iyon ay dadaan sa Mesiyas, ang matagal nang hinihintay na anak ni David, isang mandirigmang hari, isang tagapagpalaya. Sa isip nila, darating ang isang leader na titipon sa 12 tribo ng Israel, magbubuo ng hukbo at itataboy ang Rome palabas ng kanilang lupain. Isang political hero, isang hari na muling magbabangon sa trono ni David at ibabalik ang dangal ng Israel sa harap ng mga bansa. Para sa kanila, ang Mesiyas ay nangangahulugan ng hustisya sa pamamagitan ng espada, kalayaan sa pamamagitan ng puwersa, kapayapaan sa pamamagitan ng pananakop. Lahat ng propesiya ay tinitingnan nila sa lente ng pag-asang pambansa. Ang mga pangitain ni Isaias, ang mga pangako ni Jeremias, ang mga sulyap ni Daniel sa hinaharap. Para sa kanila, iisa ang mensahe ng lahat ng ito. May darating na hari na dudurog sa kanilang mga tanikala. Ngunit nang dumating si Jesus, iba ang dala niyang mensahe. Nagsalita siya tungkol sa isang kaharian, pero hindi sa uri ng kahariang inaasahan nila. Ayon kay Jesus, sinabi niya kay Pilato, "My kingdom is not of this world." John chapter 18 verse 36. Sa halip na tawagin ang Israel na humawak ng sandata, tinawag niya silang buhati ng kanilang krus. Sa halip na paghihiganti laban sa Rome, itinuro niya ang pagpapatawad. Sa halip na mag-udyok ng rebelyon, itinuro niya ang pagmamahal kahit sa kaaway. Sa halip na agawin ng kapangyarihan, lumuhod siya at naghugas ng mga paa. Para sa mahihirap sugatan ng puso at itinaboy ng lipunan, ang mensaheng ito ay buhay. Pero para sa maraming naghihintay ng mananakop, ito ay isang matinding pagkadismaya. Paano magiging Mesiyas ang isang karpintero mula sa Nazaret? Isang taong banayad, mapagpakumbaba at nagtuturo ng kapayapaan? Paano siya magiging tagapagligtas na inihula ng kanilang sariling mga kasulatan? Kahit ang kanyang mga himala, kahit gaano pa ito kalinaw, ay hindi pa rin nagpatahimik sa mga duda. Pinagaling niya ang may sakit, pinalayas niya ang mga demonyo, pinadami niya ang tinapay, ibinangon niya ang mga patay, pero may bulungan pa rin. Kung siya talaga ang Mesiyas, bakit hindi siya lumalaban? Bakit hindi niya ibinabagsak ang Rome? Para sa marami, masyadong malaki ang agwat. Ang inaasahan nila ay isang leon na may espada. Ang nakita nila ay isang kordero na may mensahe ng awa. Dumating na ang Mesiyas, pero hindi siya kasya sa hulma na ginawa nila. At dahil doon maraming tumalikod, puno ng pagkadismaya, hindi nakita na ang kahariang inaalok ni Jesus ay mas dakila kaysa kahariang naiisip nila. At kung hati ang damdamin ng mga tao tungkol kay Jesus, mas matindi ang galit ng mga religious leaders. Ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga scribes, pati ang Sanhedrin mismo. Lahat sila ay hindi lang basta nabahala. Para sa kanila si Jesus ay isang ticking time bomb. Bakit? Dahil hindi lang siya nabigo na tumugma sa imahe nila ng Mesiyas. Direkta niyang binuwag ang kanilang autoridad. Ipinagmamalaki ng mga Pharisees na sila ang tagapangalaga ng batas. Nagpatong-patong sila ng oral traditions, mga bakod sa paligid ng utos ng Diyos, batas sa ibabaw ng batas, limitasyon sa ibabaw ng limitasyon. Sa paniniwala nila, ito ang paraan para manatiling malinis ang Israel. Pero si Jesus, winasak ang mga bakod na yun na parang apoy sa tuyong damo. Pinagaling niya ang pilay sa araw ng Sabat. Pinayagan niya ang kanyang mga alagad na mamitas ng butil sa banal na araw. At nang harapin siya nila, sumagot siya ng mga salitang yumanig sa pundasyon nila. Ayon kay Jesus, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." At sa sandaling iyon, hindi lang tradisyon ng hinamon niya, kundi ang mismong kapangyarihang hawak nila. Para sa kanila, hindi ito kabanalan. Ito ay lantad na paghihimagsik. Para sa mga Pharisees, ang ginagawa ni Jesus ay hindi paggalang sa Diyos, kundi pagwasak sa kaayusan na matagal nilang binuo. At hindi rin nakaligtas sa kanyang hatol ang mga Sadducees. Sila ang mga makapangyarihang pari na may kontrol sa templo, ang sentro ng relihiyon, ekonomiya at impluensya. Isang araw pumasok si Jesus sa kanilang bakuran at doon walang pagpipigil. Binaligtad niya ang mga mesa, ikinalat niya ang mga barya.
Pinalayas niya ang mga nagtitinda gamit ang latigo at buong lakas niyang sinabi, My father's house is not a den of thieves. sa sandaling iyon, hindi lang niya hinamon ang isang marketplace. Inangkin niya ang autoridad sa kanilang mga handog, sa kanilang mga ritual, at sa mismong puso ng kanilang kapangyarihan. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay hindi pa iyon. Ang pinakamapangahas niyang pahayag ay banal. Para sa mga lider ng Hudyo, ang Diyos ay lubos na banal at lubos na hiwalay sa tao. Walang sino mang mortal ang maaaring mag-angkin ng kapantayan sa Kanya. Ngunit si Jesus humarap sa kanila at nagsabing, Before Abraham was, I am. sa mga salitang iyon, inangkin niya ang mismong pangalan na ipinahayag ng Diyos kay Moises sa nag-aapoy na punong kahoy. Para sa kanila, ito ay hindi maisip. Ito ang pinakamataas na uri ng blasphemia. Ngunit hindi lang teolohikal ang panganib. Ito rin ay politikal. Ang Rome ay namumuno gamit ang kamay na bakal. Anumang senyales ng kaguluhan ay agad nilang dinudurog. Isang lalaking sinusundan ng maraming tao, gumagawa ng mga himala at umaangkin ng banal na autoridad. Para sa kanila, ito ay recipe para sa rebelyon. At ang rebelyon ay magdadala ng galit ng Rome sa buong bansa. Dito nagsalita si Caiaphas, ang high priest. Ayon kay Caiaphas, It is better that one man die for the people than that the whole nation perish. sa isip nila si Jesus ay hindi lang maling guro. Siya ay banta sa mismong pag-iral ng Israel. Kaya gumawa sila ng desisyon. Para sa kanila, ang pagpatay kay Jesus ay hindi pagtataksil. Ito ay pangangailangan. Isang malamig at mabigat na kalkulasyon para iligtas ang kanilang templo, ang kanilang batas, at ang marupok nilang kapayapaan sa Rome. Dumating na ang Mesiyas. Pero sa kanilang mga mata, hindi siya tagapagligtas. Siya ay panganib. At dito naihanda ang entablado. Isang banggaan sa pagitan ng guro mula sa Nazaret at ng pinakamakapangyarihang tao sa Israel. Isang tanong na lang ang natira at ito ay nakakakilabot. Hanggang saan sila handang pumunta para patahimikin siya? Ngunit ang tunggaliang ito ay hindi lang tungkol sa politika o kapangyarihan. Sa pinakapuso nito, ito ay tungkol sa propesiya. Kung paano binabasa, inuunawa at isinasabuhay ang mga banal na kasulatan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53. Para sa mga Kristiyano, malinaw ang larawan. Isang Mesiyas na nagdurusa. He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities, and by His wounds, we are healed. Para sa mga mananampalataya, hindi ito maikakaila. Isang propesiyang isinulat mahigit 700 years bago si Kristo na natupad sa kanyang pagkakapako sa krus. Ngunit para sa mga Hudyo na nag-aaral at nagpapaliwanag ng kasulatan, iba ang pagbasa nila. Para sa kanila, ang suffering servant ay hindi iisang tao. Ito ay ang Israel mismo. Isang bansang pinili ng Diyos na sugatan ng pagkatapon, dinurog ng iba't ibang imperyo at nagdala ng bigat ng puot ng mundo sa loob ng maraming siglo. Sa pananaw nila, ang isinulat ni Isaias ay hindi hula tungkol sa sakripisyo ni Jesus. Ito ay paglalarawan ng pagdurusa ng sambayan ng Hudyo. Isang pagdurusang balang araw ay ipagtatanggol at itatama ng Diyos. Ngayon tingnan naman natin ang Daniel chapter 9. Para sa mga Kristiyano, malinaw ang talata tungkol sa Anointed One na cut off. Ito ay itinuturing na tuwirang propesiya ng kamatayan ng Mesiyas na inuugnay sa pagkakapako ni Jesus sa krus. Pero para sa mga Jewish scholars, iba ang konteksto. Para sa kanila, ang mga pangitain ni Daniel ay tumutukoy sa sarili nilang kasaysayan, ang mga digmaan noong Maccabean period, ang paglapastangan sa templo, ang mga labanang nag-iwan ng sugat sa kanilang lupain. Hindi ito hula tungkol kay Jesus. Isa itong salamin ng magulong nakaraan ng Israel. Maging ang mismong pagkatao ng Mesiyas ay magkaiba ang pagbasa. Para sa mga Kristiyano, si Jesus ay ang anak ng Diyos. Iisa sa Ama, ang salita na naging tao. Ngunit sa tradisyong Hudyo, ang Mesiyas ay hindi kailanman inaasahang banal. Siya ay isang tao, isang inapo ni David, isang piniling leader na pinahiran ng Diyos, hindi ang Diyos mismo. At dito tumatayo ang isang pader na hindi basta-basta mababasag, ang Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Para sa mga Hudyo, ang ideya na ang Diyos ay magiging tao ay hindi lang imposible. Ito ay blasphemia. At nariyan din ang batas, ang Torah. Para sa mga Kristiyano, si Jesus ang katuparan ng batas at ng mga propeta. Ayon kay Jesus, I did not come to abolish them, but to fulfill them. Matthew chapter 5 verse 17. Ngunit para sa mga Hudyo, ang batas ay walang hanggan. Hindi ito nagbabago. Hindi ito nangangailangan ng katuparan mula sa ibang tao. Ito ay ganap na isang walang hanggang regalo ng Diyos na ibinigay kay Moises sa bundok ng Sinai.
Dito lalong lumalim ang pagitan. Parang bangin na naghihiwalay sa kanila. Parehong kasulatan, magkaibang lente. Parehong propesiya, magkaibang konklusyon. Maging si Apostol Pablo, na dati ring isang masugid na Pharisee, ay nakipagbuno sa misteryong ito. Sa Romans chapter 11, inilarawan niya ang pagtanggi ng Israel hindi bilang pagkatalo, kundi bilang bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Ayon kay Pablo, ang kanilang pagkatisod ay nagbukas ng pinto para sa mga Gentiles, ang mga nasa labas ng tipan, na maisama. Gaya ng mga ligaw na sanga na idinugtong sa punong olibo, ang mga bansa ay nakabahagi sa mga pagpapala ng Israel. Para kay Pablo, ang pagtangging ito ay hindi katapusan ng kwento ng Israel. Ito ay paghahanda para sa mas dakilang mangyayari. Isang hinaharap na sandali kung kailan, ayon sa kanya, ang buong Israel ay maliligtas. Ngunit sa panahon niya, malinaw ang pagkakahati. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagbabasa ng parehong kasulatan. Pero magkaibang Mesiyas ang nakikita nila. At ang pagkakahating ito ay hindi nagtapos sa unang siglo. Hanggang ngayon hinuhubog pa rin nito ang relasyon ng Hudyo at Kristiyano. Kaya bakit hanggang ngayon karamihan sa mga Hudyo ay patuloy na tumatanggi kay Jesus bilang Mesiyas? Isa sa mga dahilan, ang mga inaasahang hindi natupad noong 1st century ay patuloy na umuugong. Naghintay sila ng mandirigma, pero ang dumating ay isang guro. Inasam nila ang kalayaan mula sa Rome, pero ang inalok niya ay isang kahariang hindi mula sa mundong ito. At dito natin mas mauunawaan kung bakit ang parehong pangako ay naging dahilan ng pananampalataya para sa iba at dahilan ng pagtanggi para sa iba naman. Ang pagkadismayang iyon ay hindi natapos sa isang henerasyon. Unti-unti itong tumigas at naging tradisyon na ipinasa mula magulang hanggang anak, hanggang sa maging bahagi na ng pagkakakilanlan. At nariyan din ang malalim na agwat sa paniniwala. Ipinapahayag ng Kristyanismo ang Trinity, Ama, Anak at Espiritu. Ngunit ang Hudaismo ay mahigpit na kumakapit sa Shema, The Lord our God, the Lord is one. Para sa kanila, ang ideya na si Jesus ay banal na anak ng Diyos ay hindi lang pagpapalawak ng monotheism. Ito ay paglabag dito. Magkaiba rin ang pagbasa sa propesiya, kung saan nakikita ng mga Kristiyano si Jesus sa Isaiah chapter 53, nakikita naman ng mga Jewish scholars ang pagdurusa ng Israel. Kung saan inuugnay ng mga Kristiyano ang Daniel chapter 9 sa pagkakapako sa krus, ikinakabit naman ito ng mga Hudyo sa sarili nilang mga digmaan at kasaysayan. Sa ganitong pananaw si Jesus ay hindi pasok sa checklist, pero higit pa sa teolohiya may mas malalim pang dahilan. Kaligtasan ng identidad. Sa loob ng maraming siglo, ang Torah ay hindi lang relihiyon. Ito ang nagpanatili sa kanila bilang isang bayan. Ang Sabat, ang mga dietary laws, ang mga ritual. Ito ang nagbuklod sa kanila sa gitna ng pagkatapon, panguusig at pagkalat sa iba't ibang lupain. Ang tanggapin si Jesus ay mangangahulugan ng muling paghubog ng identidad, pagbitaw sa mga hangganang matagal nang nag-ingat sa kanila bilang isang bayan. At nariyan pa ang sugat ng kasaysayan, ang Crusades, ang Inquisition, ang mga pogroms, ang Holocaust. Madalas ang pang-uusig ay ginawa sa ngalan ni Kristo. Ang krus na para sa mga Kristiyano ay simbolo ng kaligtasan ay naging paalala ng pang-aapi para sa maraming Hudyo. Para sa ilan ang pagtanggap kay Jesus ay parang pagtataksil sa mga ninunong namatay habang nilalabanan ang sapilitang conversion. Kaya kapag naririnig ng maraming modernong Hudyo ang pangalan ni Jesus, hindi lang ito usaping teolohikal, ito ay personal, ito ay pangkultura, ito ay nakatali sa daan-daang taong sakit. Para sa kanila, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi pakiramdam na pagtanggap sa Mesiyas. Pakiramdam nito ay pagtalikod sa sarili nilang bayan. Ito ang dahilan kung bakit nananatili ang pagtanggi, hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa malalim na paninindigan, identidad at alaala. At dito tayo naiiwan sa isang mabigat na tanong. Kung si Jesus nga ang Mesiyas, bakit ang mismong bayang pinuntahan niya ang siyang pinakanahirapang tumanggap sa kanya? At kung si Jesus nga ang Mesiyas, ano ang ibig sabihin ng pagtanggi sa kanya? Hindi na ito simpleng usapin ng kasaysayan. Ito ay usapin ng walang hanggan. Ayon kay Jesus mismo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayon kay Jesus, John chapter 14 verse 6, hindi ito malalambot na salita. Ito ay malinaw na linya. Ang tumanggap sa kanya ay makakakita ng daan patungo sa Diyos. Ang tumanggi ay lilihis sa landas na iyon. Inulit ito ng mga apostol.
Nang humarap si Pedro sa mga lider ng Hudyo, sinabi niya, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ayon kay Pedro, Acts chapter 4 verse 12, hindi niya ito sinabi sa mga pagano. Sinabi niya ito sa mga guro ng Israel, ang mismong mga taong may hawak ng kasulatan. At doon lalong tumindi ang bigat ng tanong na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin. Sa pananaw ng Kristiyano, ang pagtanggi kay Jesus ay hindi lang pagkaligtas sa isang propeta. Ito ay paglampas sa mismong pintuan ng kaligtasan. Ito ay pagpili ng paglayo mula sa biyaya ng Diyos. At kahit mabigat ang katotohanan ito, may isang hibla pa rin ng pag-asa. Isinulat ito ni Apostol Pablo, isang taong personal na nakaranas ng pagtanggi. Sa Romans chapter 11, isinulat niya ito na may bigat at luha. Ayon kay Pablo, ang pagtigas ng puso ng Israel ay hindi buo. Hindi rin ito pangmatagalan. And so all Israel will be saved. Ayon kay Pablo, Romans chapter 11 verse 26, paano magiging sabay na totoo ang dalawang bagay na ito? Sa isang banda, ang pagtanggi ay nagdudulot ng pagkakahiwalay. Sa kabilang banda, ang tipan ng Diyos ay hindi nabigo. Ang mga pangako niya kay Abraham ay nananatili. Ang kanyang pagtawag ay hindi binabawi. Totoo ang babala. Ang tumalikod kay Jesus ay nawawala ang buhay na iniaalok niya. Ngunit totoo rin ang pag-asa na darating ang araw na ang mga mata ay bubukas, ang mga puso ay babalik at makikilala ng Israel ang kanilang sinaksak. Ito ang tensyon sa pagitan ng hatol at awa, sa pagitan ng pagtanggi at pagtubos. Isang kwento na hindi pa tapos. At dinadala tayo nito sa pinakamahalagang tanong, ang pagtanggi ba ng Israel ay pinal na o bahagi ito ng mas malawak na plano ng Diyos para sa mga bansa? Ang kwento ng pagtanggi ng Israel ay hindi nagtapos noong 1st century. Itinuturo ng Biblia ang isang propetikong hinaharap, isang araw na ang bansang minsang tumalikod ay makakakita ng malinaw. Gumamit si Pablo ng isang larawan sa Romans chapter 11. Simple pero puno ng lalim. Inihalin tulad niya ang Israel sa isang puno ng olibo. Malalim ang ugat. Pinapakain ng mga pangakong ibinigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga Gentiles ayon kay Pablo ay parang ligaw na sanga. Idinugtong sa punong iyon. Ngayon kabahagi na sila sa mga pagpapala ng tipan ng Israel. Pero ang ugat, ang Israel mismo, ay nananatiling banal. Hindi ito itinapon. Ipinaliwanag ni Pablo na may isang partial hardening na dumating sa Israel. Ngunit may hangganan. Ito ay magtatagal lamang hanggang sa makumpleto ang bilang ng mga Gentiles. Sa madaling salita, ang pagtanggi ng Israel ay hindi magpakailanman. Ito ay pansamantala, isang paghinto sa gitna ng mas malaking kwento. Nakita rin ng mga propeta ang mga sulyap ng pagbabalik na ito. Sa Ezekiel chapter 36, may pangako ang Diyos. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Ayon sa Diyos, Ezekiel chapter 36, isang pangakong hindi lang tungkol sa pagbabago ng isip, kundi pagbabago ng puso. At doon nagtatapos ang tanong ng tao. At nagsisimula ang gawa ng Diyos. Dahil sa dulo, ang kwento ng Israel at ng buong mundo ay hindi tungkol sa kung sino ang tumanggi, kundi kung paano tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ang kwentong iyon ay patuloy pang isinusulat. Ayon sa Diyos, Ezekiel chapter 36. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Isang pangitain ng pambansang pagbabago. Isang espiritual na paggising na hindi pa kailanman naranasan ng Israel. Ngunit mas matindi pa ang larawan na ibinigay ni Zacarias. Ayon kay Zacarias, Zechariah chapter 12 verse 10. They will look upon the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son. Isipin mo ang sandaling iyon. Isang araw na makikilala ng Israel ang Mesiyas na minsan nilang tinanggihan. Isang araw ng pagdadalamhati. Pero kasabay nito, isang araw ng pagtubos. Ngunit narito ang misteryo. Mangyayari ba ito sa isang biglaan at dramatikong sandali o dahan-dahang paggising habang sa bawat henerasyon may mga pusong Hudyo na unti-unting lalapit sa Mesiyas isa-isa? Hindi sinasagot ng kasulatan ang lahat ng detalye. Iniwan tayo nito sa isang banal na paghihintay. Pero may isang katotohanang malinaw. Ang tipan ng Diyos sa Israel ay hindi binabawi. Ang kanyang mga pangako ay hindi maaaring mabigo. Ang Diyos na pumili kay Abraham ay hindi iniwan ang kanyang mga inapo. Ang kwento ay patuloy pang nagbubukas at tayo ay nabubuhay sa gitna ng mga kabanata nito. Kapag umatras tayo at tiningnan ang buong larawan, malinaw ang mga pangunahing dahilan ng pagtanggi. Sa mata ng Hudyo, hindi natupad ni Jesus ang inaasahang gawa ng Mesiyas ayon sa Hebrew Bible, ang muling pagtatayo ng templo.
ang pagdadala ng pandaigdigang kapayapaan, ang pagtitipon ng lahat ng mga ipinatapon, at higit pa roon, ang pahayag ng Kristyanismo na ang Mesiyas ay banal ay direktang sumalungat sa pinakapundasyon ng Hudaismo, ang ganap na pagkakaisa ng Diyos. Para sa kanila, ang pagtanggap kay Jesus ay parang pagtanggi sa mismong Shema na humubog sa kanilang pananampalataya. Kaya ang pagtanggi ay hindi bunga ng pagkabulag lamang. Ito ay bunga ng inaasahan, teolohiya at pakikibaka para mabuhay bilang isang bayan. At kahit sa gitna ng pagtangging iyon, may mga bulong ang kasulatan tungkol sa isang araw na darating. Isang araw na bubukas ang mga mata at ang Mesiyas ay makikita kung sino talaga siya. At dito na bumabangga ang kwento sa ating buhay. Dahil ito ay hindi lang kasaysayan. Ito ay propesiya na nagaganap sa harap natin. Pag-isipan mo ito. Ginamit ng Diyos ang pagtanggi ng Israel para buksan ang pintuan ng kaligtasan sa mga bansa. Kung may mga sanga na pansamantalang nahiwalay para ang iba ay maidugtong, ibig sabihin, bawat mananampalataya ngayon ay nakatayo sa biyaya dahil sa misteryong iyon. At iyan ay dapat magpakumbaba sa atin. Para sa mga nananampalataya, ang pananampalataya ay regalo. Hawakan ito ng may kababaang loob, hindi pagmamataas. Kung nagawa ng Diyos na idugtong ka, kaya rin niyang ibalik ang Israel. Huwag mong kalimutan, nakatayo ka sa awa, hindi sa sariling galing. Para naman sa mga naghahanap pa rin, may dala ring mabigat na babala ang kwentong ito. Huwag ulitin ang kasaysayan. Huwag palampasin ang Mesiyas tulad ng ginawa ng marami noon. Noong panahon ni Jesus, nasa paligid ang mga palatandaan, pero marami pa rin ang tumalikod. Ang parehong desisyon ay nasa harap mo ngayon. Ang tanong ay hindi lang kung ano ang gagawin ng Israel kay Jesus. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa kanya? Tatanggihan mo ba siya? O yayakapin mo siya bilang tagapagligtas at hari? Dahil malinaw ang katotohanan. Dumating na ang Mesiyas. Bukas na ang kaharian. Ang natitira na lang ay ang iyong tugon. Ang pagtanggi ng Israel ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay simula pa lamang. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kasaysayan, sa propesiya, at sa kanyang hindi matitinag na mga pangako. Kaya hayaan mo akong magtanong, ano ang pinakatumimo sa iyo ngayon? Ang bigat ba ng kasaysayan? Ang banggaan ng propesiya? O ang pangitain ni Pablo ng hinaharap kung saan ang Israel at ang mga bansa ay magkakaisa sa ilalim ng iisang Mesiyas? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Baka ang sinabi mo ang magbukas ng mata ng iba para makita ang Biblia sa isang bagong paraan. At may isang paanyaya. Habang nagko-comment ka, isulat mo rin ang isang maikling panalangin para sa mga Hudyo. Nabuksan ng Diyos ang kanilang mga puso at mata upang makita ang katotohanan ng Mesiyas. Magkasama, ang ating mga panalangin ay maaaring maging bahagi ng kwentong patuloy pang isinusulat ng Diyos. Kung ang paglalim na ito ay umantig sa iyong pananampalataya, huwag kang umalis nang hindi nagsusubscribe sa channel na ito. Linggo-linggo, naglalabas kami ng malalalim na Bible explorations tulad nito. Mga nakatagong katotohanan at sinaunang propesiya na madalas hindi napapansin. Hanggang sa muli, nawa ang paglalakbay na ito ay maglapit sa iyo sa puso ng pananampalataya, sa karunungan ng kasulatan at sa kanya na patuloy na tumatawag, Hudyo man o Gentile, papalapit sa kanyang sarili.